kapatid. At ihanda po natin ating mga sarili sa pangunang panalangin. Sa pagpupuri at pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Amen. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, O Diyos, aming Panginoong Yawa Al Shaddai, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na nagbibigay buhay at aming kinabubuhay. Lord, narito naman po kaming muli sa iyong harapan, muli nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord God, muli hinihiling namin na pakalinisin mo kaming ganap mula ulo hanggang talampakan, upang maging kami karapat-dapat na humarap sa iyo at magpuri, Ama. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat sa iyong gabay at patnubay sa kaligtasan ng bawat isa. Salamat, Yahweh El Shaddai, sa araw na ito na muli mong ipinagkaloob sa amin upang ikaw ay aming purihin at sambahin. Salamat sa pag-iingat mo sa bawat buhay ng bawat isa na naririto at sa aming buong pamilya. Lord, itinataas namin ang araw na ito, ang iyong banal na gawain, Panginoon. Ang iyong banal na salita na aming mapapakinggan sa araw na ito, Panginoon. Bless mo po ito, Panginoon, na ihahayag ng aming minamahal na disciple, si Brother Rod Banyaris, Panginoon. Yahweh El Shaddai, i-bless mo po siya, Panginoon. Tago mo po siya sa iyong kaningningan, Ama, at tanging mga salita mo ang mamutawi sa kanyang mga labi. Ito'y tumimo, God, sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Magsilbing gabay ng aming mga buhay, O Diyos. Lord, patuloy na dalangin din po namin na ang lahat ng mga kahilingan ng bawat isa sa araw na ito, Panginoon, na isulat man ito o hindi pa, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat ng ito. Ikaw po, Lord, ang nakakabatid ng nilalaman ng aming mga puso't isipan, ng aming mga kahilingan, Ama. Nananalig at natitiwala kami, O Diyos, ang lahat ng ito'y tutugunin mo sa takdang panahon, Panginoon. Yahweh El Shaddai, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo sa tanging pag-iingat mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Ang tagumpay ay amin ang inaangkin. In Jesus' name, amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong palakpak na mga pinagpala. Amen. Malakas sa papuri para sa ating Panginoon. Yes, God. Salamat sa Diyos sa araw na itong muli na tayo'y binigyan niya ng pagkakataon upang magpasalamat at purihin siya. Amen. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Muli po nating damhin ang oras na ito, ang kanyang banal na espiritu na siyang patuloy na manguna sa atin. Ang kanyang banal na espiritu na siyang patuloy na yumakap sa atin sa mga oras na ito. Sapagkat tunay nga, O Diyos, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Let your Holy Spirit rain down on us right now, O Lord. Hallelujah.
Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen. Sige po, purihin natin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Malakas sa papuri. Ang lahat po ba'y handa ng sumayaw? Amen. Amen. Umindak para sa ating Panginoon. Amen. Tayo na po't ibigay natin ang the best para sa ating Panginoon, ang tunay na ating sandigan, ang batong di matitibag. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibag. O Panginoon, aking kalakasan, inibig kitang tunay, si Yahweh ang batong di matitibag. Purihin ka, O Diyos, sa aking natago
Praise the Lord. Amen. Amen. Talagang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Ay, praise God. Binigay po ba natin ang the best? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At muli po, patuloy po tayong aawit sa ating Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos. Ang siyang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na ikaw ay aming mapaglingkuran. Hallelujah. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Walang katulad, wala nang
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan lagi ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, dahil patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. At maraming salamat din, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan. Sa araw na ito, kami po ay muling dumudulog at lumalapit sa iyo. At inihiling namin, Ama, na ang gawain na ito ay lagi mong samahan at pagpalain. Ang bawat naririto ngayon, abutin niyo po sila, Ama, ng iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo sila, kung sila man ay mayroong kahilingan, ibigay niyo po ito sa bawat isa. At kung sila man, Panginoon, ay may mga problema, tulungan mo silang makalaya sa mga problemang ito. O Diyos, naniniwala kami na muli kang gagawa ng himala sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo, O Diyos, ang mabuting balita. Samahan ito ng himala ng iyong kapangyarihan upang ang iyong mga salita ay patuloy itong magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. Magbigay ito sa amin, Ama, ng malaking pag-asa. At inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at sa iyo namin muli, Ama, ibinibigay lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Praise God. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. At muli po sa araw na ito ay ating muling basahin ang ating gospel sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi: Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatangmong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga kapag magbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Glory to God. At patuloy kong dalangin sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Diba sabi nga, dapat pag tayo ay nagbibitaw ng salita, word of blessing. Amen. Kaya tanggapin nyo lagi ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya sa araw na ito, tayo ay makakaupo at tayo ay makinig ng mabuti. So maraming salamat. Naalaala ko po ang sinasabi ng Bible na maraming aanihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Kaya kanina, Sister Josie, mag-isa lang, ano? Hindi niyo mo lang tinulungan. Solo flight, commentator na, reader pa. Prayer of the faithful pa, lahat kanya na. Pero yan ang maganda, pag train ka, kaya mong suluhin. Amen po. Kaya next time, kapag mayroon kayo kakayahan at na-train naman kayo at lalo pag kayo ay na-commission, siguro hindi naman masama na magboluntaryo kung kayo ay talagang na-commission din. Kung na-commission lang kayo ha, baka pag mamaya hindi naman. Okay. So, balikan natin ang binasa natin ngayon. Itong aking ibabahagi sa inyo is about the right giving is pleasing to God. Ang ibig sabihin, ang tamang pagbibigay ay kinalulugdan ng Diyos. So, gusto nyo ba ang kalugdan ng Panginoon? O sabihin mo, magbigay ka. Yan. Pero yung pagbibigay dapat tama. Kasi, ang sabi dito, ang pagbibigay ng tulong, panalangin at pag-aayuno ay tatlong dakilang tungkulin ng Kristiyano. Kasi ang gospel natin sa araw na ito ay tatlo po yun. Hindi ko lang binasa yung about prayer and fasting kasi napakahaba masyado. At ang oras natin ay limitado. Kaya yung aking binasa lang is about giving lang. Kaya doon lang tayo magbibigay ng focus sa giving. So pero, ang pinakatungkulin talaga ng mga Kristiyano ay una, yung pagbibigay ng tulong. Pangalawa, yung pananalangin. At pangatlo, yung pag-aayuno. Tatlo po yan. Kasi sa tatlong yan ay, sabi nga dito, sa pamagitan ng mga ito, tayo ay nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. So, ibig sabihin, sa tatlong bagay na ito ay nakagaganap tayo ng paglilingkod at pagpupuri sa ating Yahweh El Shaddai. Ang ibig sabihin, ang paglilingkod ay hindi lang yung pagkanta, ang paglilingkod hindi lang yung pagpipreach, ang paglilingkod sa Diyos at pagpupuri sa Diyos ay hindi lang yung sasayaw ka sa Kanya. Dito wala pong nabanggit na ang pagpupuri at paglilingkod sa Diyos ay sasayaw ka, kakanta ka, magpipreach ka. Wala po dito yon. Ang binabanggit dito ay, sabi dito, ang pagbibigay ng tulong, panalangin at pag-aayuno ay tatlong dakilang tungkulin ng Kristiyano.
Sa pamagitan ng mga ito, tayo ay nagpupuri at naglilingkod sa Diyos. Kaya dapat nating makita at malaman ang katotohanan na kapag ikaw ay bukas palad, ikaw ay nagbibigay, ikaw ay naglilingkod kay El Shaddai. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa pamagitan ng pagbibigay ay nakapaglilingkod ka sa Diyos. Amen ba? Kaya mamaya pag-aaralan po natin yan kung gaano kahalaga yung pagbibigay. Kasi bilang mga Kristiyano, ang first Christian, motivated po sila sa pagbibigay. Kaya walang nagdarahop sa kanila. Walang naghihirap kasi motivated po sila sa pagbibigay. Minsan nga, yung mga first Christian, para lang magpatuloy ang ministry, ang mga gawain noon, magbibinta pa sila ng ari-arian para may magamit sa gawain. So, mamaya po, bibigyan po natin ng daan yan. So, sabi dito, ang pagbibigay o ang pagbibigay ng papuri at paglilingkod sa Diyos, yan yung isang bagay na nais makita ng Diyos sa atin. Kasi ito ang hinahanap ng Panginoon. Kasi ang pagbibigay, ito yung ginagawa natin para mabigyan natin ng papuri ang Diyos at makapaglingkod tayo sa Kanya. So balikan po natin, anong tinuturo ng Bible tungkol sa pagbibigay? Ano bang tinuturo ng Biblia? Balikan natin ang binasa po natin. Sabi dito, kasi ang translation na ginamit ko po ay mayroong nakasamang tulong or abuloy sa ibang translation. Sabi dito, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kaya tingin sa katabi, wag sa akin. Yan. Sabi mo sa iyong katabi, wag maging pakitang tao ang pagtupad mo sa iyong tungkulin sa Diyos. So, bakit kaya binanggit ito ng Biblia? Sabi ng Bible, kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, kapag hindi tama ang iyong pagtupad sa iyong tungkulin para sa Panginoon, wala tayong mapapalang gantimpala. So, doon lalabas na useless ang lahat ng ginagawa natin. Kaya sabi ng Bible, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao. So pag-ingatan daw natin na hindi pakitang tao ang pagtupad natin sa ating mga tungkulin. Kasi mahirap yung tumutupad tayo sa tungkulin natin na hindi naman pala galing sa puso. Ang sabi po ng Bible diyan ay mga hipokrito, mga pakitang tao, mapagpaimbabaw. Yan, yun ang tawag ng Bible diyan. At yun po ay naka-address sa mga Pariseo at mga eskriba. Kasi sila yung nagpapakita na sila yung parang banal pero hindi naman nila ginagawa at tinutupad ang mga bagay na dapat nilang tuparin. Kaya sabi ng talatang 2 ng kabanatang 6 ng Mateo, sabi po dito, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos ang ginamit po dito sa Bible, pero sa ibang translation ay hindi po limos. Sabi dito, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay o ipag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. So mayroon palang nagbibigay tapos nag-iingay. Tapos para sila ay makilala, mapuri, o akin yan, ako nagbigay niyan. So hindi pala tama yon. So dapat pala, wag na nating ipagmaingay pa kung halimbawa ikaw yung nagpakain, nagpa-burger kasi birthday mo. Andyan pa ba kayo? O, sino mga may birthday? Wala, no? Kaya pala hindi tinatawag ni Father ang may birthday kasi walang may birthday. Ay, mayroon. O, mga may tatawagin kita dito kasi ako magpipray sa'yo. Okay lang ba kayo? Kasi 2 araw na hindi na nagkatawag si Father na may birthday. Tapos, yung mga may anniversary. Tapos, hindi rin nagtawag si Father na mga anniversary doon sa mga iniwan. Gising pa ba kayo?
Sabi dito, tandaan ninyo, sabi ng Bible, kaya nga kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipagpaingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng tao. So anong ibig ipakita ng Bible? Kapag tayo tumutulong, huwag tayong maghihintay ng papuri mula sa tao. Hayaan mo ang Diyos ang makakita ng iyong ginagawa. Amen ba? Sabi ng Bible, tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sabi sa talatang 3, sa halip, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Ang ganda ng turo ni Jesus, ano? Kapag ka ikaw raw ay nagbibigay, huwag mo na ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan. Hayaan mo na ang Diyos lang nakakaalam ng iyong ginagawa. Kasi kapag pinaalam mo pa yan, binroadcast mo pa yan, kung kani-kanino, ibig sabihin, naghahanap tayo ng balik sa atin na papuri. So yung kapag pinuri ka ng tao, tinanggap mo na, sabi ng Biblia, tinanggap mo na ang iyong gantimpala. Ang Diyos, ibang magbigay ng gantimpala. Kapag ang Diyos ang nagbigay ng gantimpala sa iyo, magugulat ka, maa-amaze ka. Amen ba? Kasi ang blessing ni Lord, unexpected po. Ang inaasahan mo, burger lang, pero magugulat ka, chicken joy pala. Gising mo ba kayo? Sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Yan. Sabi ng Bible, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay. Kaya sabi mo sa katabi mo, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay. Bakit kaya inutos ang Bible na gawin mong lihim? Ang hirap naman yung bang ikaw ang nag-donate ng lahat ng upuan. Tapos wala nakakaalam na sa'yo pala galing yun, ano? Tapos pag nakita ka, pag uupo ka, sabi, uy, dahan-dahan, madudumihan yan. Tapos hindi walang kalam-alam yung mga naghisita sa'yo pala galing yun, ano? Andyan ba kayo? May mga ganong case, di ba? Na hindi ka kilala, hindi ka nagpapakilala, kahit sa mga school, di ba? Tapos, sisitahin ka ng gwardiya, ay, bawal dito, hindi pwede. Walang alam-alam yung gwardiya, sa'yo pala galing yung pinagkakaguluhan sa loob. Pero alam niyo po, sabi ng Bible, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay. Wala naman siguro mawawala, ano? Kasi mas maganda yun na hindi ka nila kilala na sa'yo pala galing yun. Tama ba? Nagbigay ka ng motor sa pamangkin mo, hindi alam ng pamangkin mo sa'yo galing. Tapos ang hiram ka minsan, hindi ka pinahiram. Kaya kakanta ka na lang, masakit man sa damdamin, na ako'y hindi pahiramin. Andyan ba kayo? Pero di ba masakit yung bang ikaw ang nag-provide pero hindi ka nila kilala, tapos minsan pinagbawalan ka pa. Ang sakit na sa ating damdamin. Pero huwag kayong mag-alala kasi sabi ng Biblia, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen ba? Kaya alam niyo po yung mga mapagbigay at nagbibigay at hindi alam ng mga taong binibigyan na siya ang nagbibigay, nagugulat ka bakit gumiginhawa yung nagbibigay. Pinagpapala ng Panginoon kasi hindi niya binobroadcast yung kanyang ginagawa. Hindi niya sinasabi, dahil sa akin nakatapos ka. Di ba mayroong mga pinatapos mo nga, sinumbatan mo naman. Pinag-aaral mo nga, may kasamang sumbat naman. Tapos pag nagpadala ka ng pag nagpadala ka ng allowance, siguruhin mo, papasok ka ha. Ang hirap ng ganong sitwasyon, Ang sabi ng Bible, pag tumulong ka, ay hayaan mo na siya kung saan magamitin yung tulong mo. Mas mahalaga, nakakatulong ka at tumutulong ka.
Amen ba? At huwag ka maghahanap ng balik mula doon sa iyong tinulungan. Kasi sabi ng Biblia, ang amang nakakita sa iyo, sa iyong ginagawa ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, lahat ng ginagawa mo, hindi yan masasayang. Naniniwala kayo doon? May pinag-aral kayo, akala nyo masasayang yung ginawa mong tulong sa pinag-aral mo kasi wala namang balik sa iyo yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi man magbalik sa iyo ang tinulungan mo, si El Shaddai ang magbabalik sa iyo ng sobra, siksik, liglig at umaapaw pa. Kaya sinong gustong pagpalain ng Panginoon? Gusto yung pagpalain ni Lord? O magbigay kayo ng lihim. Amen po. Huwag mo nang lagyan, donated by. Ang laki pa ng pangalan. May nagbigay ka nga ng motor, ang pangalan mo nasa likod naman. Nakalagay doon sa likod, Rose. Kasi Rose ang pangalan mo. Tapos ang motor, Rose din. Lumilipas ang lahat ng bagay. Maging donation natin, maging bigay natin, lahat yan kukupas, lilipas. Pero ang Diyos na nakakita ng lahat ng iyong ginagawa ay hindi lilipas. Kaya kung gusto niyong tuloy-tuloy ang biyaya na dumating sa buhay natin, sige lang, gawin mo ang iyong tungkulin sa Diyos. Kung babalikan natin ang ating binasa kanina, sabi nga natin, sa banal na kasulatan, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin. Huwag pakitang tao. Kasi ano ba yung mga pakitang tao? Yung naghahanap ka lang ng balik sa'yo, kapag may ginawa ka. Kapag mayroon kang ginawa, forget mo yung ginawa mo. Tama ba? Kalimutan mo na may ginawa ka para hindi masakit sa kalooban. Kasi kapag hindi natin nakakalimutan yon, maniwala kayo. May asawa na yung pinag-aaral mo, masama pang loob mo. Bakit? Kasi hindi mo ako naalaala nitong taong ito. Kung di lang sa taong ito, hindi ito makakatapos. Ginamit ka lang ng Panginoon para makatapos ang mga taong yon. At magpasalamat ka sa Diyos kung ikaw ang naging dahilan kaya nakatapos yung tinulungan mo. Alam niyo kung bakit? Mas magandang ikaw ang dinadaluyan ng biyaya kaysa ikaw ang tinutulungan. Tama ba? Mas maganda yung ikaw mismo naging alulod ng biyaya ng Diyos. Kasi pag ikaw ay naging karapat-dapat na maging alulod, hindi titigil ang daloy ng blessing sa iyo. Pero pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon at hinadlangan mo yung pagpapala, hindi mo sinishare sa iba, ay naku, matitigil yun. Kasi hindi ka nagpagamit kay Lord. O di ba ang ilog, o kaya ang sapa, pag hinarangan mo, hahanap yan ng ibang daan. Amen ba? Ganon din yan. Kapag pinigilan mo yung blessing ni Lord sa iyo, kasi ayaw magbahagi sa iba, maghahanap yan ng ibang dadaluyan. Kaya tanungin ko kayo, anong gusto nyo? Kayo o tayo ang maging daluyan, o maghahanap ang Diyos ng ibang daluyan? Sinong gusto maging daluyan ng blessing ni Lord? Oh, kaya sabi mo sa katabi mo, hayaan mo lang na magkapaglingkod ka kay Lord sa pamagitan ng pagbibigay. Gising ba kayo? So, mayroong dalawang direksyon sa pagbibigay ng Kristiyano na nakikita natin sa banal na kasulatan. Dalawang direksyon ng pagbibigay na makikita natin at sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi ito po ay paglilingkod kay Lord. So ano yon? Una, sabi dito, we are to give, to help, support the needy. So anong ibig sabihin doon? Dapat tayong magbigay para tumulong sa mga nangangailangan. Amen ba? Hindi lahat ng tao pantay-pantay. May pinayayaman, mayroon namang hindi. May pinagpapala, may hindi. Amen ba? Kasi kung lahat ng tao mayaman, maniwala kayo, kawawa ang Hong Kong. Alam niyo kung bakit? Sa palagay niyo kung lahat kayo mayaman, mamamasukan ba yung katulong?
Hindi. Walang mamamasukang katulong kung lahat mayaman. Sa palagay niyo, kung lahat mayaman, mayroon kayang maitatayong mga building? Walang gagawa niyan. Bakit? Lahat mayaman eh. Walang construction. Alam naman mayaman ka, tapos magbubuhat ka ng buhangin. Maghahalo ka ng semento. Hindi mo gagawin yon kasi mayaman ka. Kaya hindi lahat ay pinagpapala. Hindi lahat mayayaman. Amen po. So bakit mayroong mga pinagpapala? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya pag ikay pinagpapala ng Panginoon, sabi natin kanina, dapat magkaroon ka ng maayos sa pasya sa iyong kalooban na yung pasya mo ay dapat maging tuloy-tuloy ang blessing ng Lord sa iyo. Kaya sabi natin kanina, pag hinadlangan mo yung blessing ni Lord sa iyo, maghahanap yan ng ibang daluyan. Para yun ang kanyang gamiting alulod. Kasi, kaya ka pinagpapala ng Panginoon para magkaroon tayo ng maluwag na pasya sa pamagitan ng pagbibigay. Tama po ba? Anong purpose noon? Bakit kailangan natin magbigay? Para makatulong sa mga nangangailangan. Tama po? Kaya ka pinagpapala ni Lord para magbigay ka. Saan? Doon sa mga nangangailangan. Kaya pag mayroon tayo nakita nangangailangan at ikaw ang pinagpapala ng Diyos, dapat huwag kang magkakait ng tulong at bigay sa mga taong ito. Palakpakan natin si Lord. Naalaala ko po yung mga platters natin yung mga nakaraan. Naghahanap sila ng trabaho. Sila yung nagpapatotoo. Na habang sila naghahanap ng trabaho, sa mga pinupuntahan nila, mayroong mga talagang mga tao na hindi natin masabi kung Kristiyano sila o hindi. Pero sabi niya, alam mo Brad, binigyan kami ng pangkain. Kumuha sa kanyang wallet at binigyan kami ng pangkain namin. Sabi ko, wow. Wala sa El Shaddai yun. Ibang lahi yun. Pero kumuha daw ng pera sa wallet at ibinigay sa kanila. At ang sabi, kumain kayo. Yun ang mga tao na pinagpapala ni Lord. Kaya bakit sila patuloy na pinagpapala? Kasi kahit hindi ka kilala, naramdaman nilang kailangan mo kasi naghahanap ng trabaho eh. Kaya nga sa flat, kapag maraming pagkain, yung mga nakarang platters yun pinapadala namin ng pagkain sa kanila pag pumupunta ng agency. At ang sabi namin, yung mga walang makain doon, ibigay nyo sa kanila yan. Kasi maraming tinapay na stock doon. Ngayon wala nang tinapay, cornic na lang. Joke lang. Kaya natutuwa naman ako sa kanila kasi pagbalik nila, ang kanilang balita, tuwang-tuwa naman daw yung mga nabigyan nila ng tinapay. Kasi nga naman pala, pagka naghahanap pala sila ng trabaho, ay wala silang makain sa labas. Umaasa lang sila doon sa mga libre-libre. Hindi ko naman naranasan yun kasi hindi naman ako nag-i-agency kasi. Pero sila yung nag-ikwento, kaya kapag may mga tinapay doon sa flat, pagka mayroon lumabas na ng mga platters natin at maghanap ng trabaho, maghanap ng employer, pinapadala namin yung mga tinapay. Sige, yung mga makakasama nyo na walang makain, pakain nyo yan. Kaya dalangin ko laging umapaw ng tinapay sa sa flat para pag lumabas sila, dala nila sa labas ang tinapay. Kasi maganda yun naging daluyan ka ng biyaya. Katulad kinikwento ko sa inyo, yung mga platters natin na binigyan sila ng pera, hindi naman nakilala yung tao. Nakasabay lang nila. Tapos kumuha ng pera sa wallet at binigyan sila ng pera, pangkain. So di ba nakakatuwa? So ibig sabihin, maaring Christian yung tao na yon. Alam niya ang rules, alam niya ang batas. Kasi ang biyaya ng Diyos, kapag sa'yo ito pinadaloy, hindi sa'yo yan.
Kaya sa iyo pinapadalo yan para makita mo yung mga taong nangangailangan. Tama po ba? At kapag nakita mo itong mga taong nangangailangan, huwag mong titiisin. Dapat padaluyin mo ang biyayang yan sa magitan mo patungo doon sa mga tao na talagang nangangailangan ng tulong na nanggagaling sa iyo. O kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag pinagpala ka, paabutin mo yan sa kamay ng mga nangangailangan. So yun ang purpose ng pagbibigay, para makatulong tayo doon sa mga nangangailangan. Hindi dapat maramot. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maramot. Ang maramot ay naging uwak. Kaya sa El Shaddai, hindi po uso ang maramot. Sa El Shaddai, bukas palad. Kaya lalong pinagpapala ng Diyos ang mga bukas palad. Amen ba? Kasi binubuksan mo ang palad mo para makarating sa iba ang blessing mo. Pero pag yan ay sinarhan mo, ibig sabihin hanggang doon lang ang blessing mo. Hayaan mong makaalpas yan para may dumating na panibago sa iyo. Tama ba? Kasi araw-araw may bagong blessing. Ang blessing mo ngayon lang yan. Kinaumagahan, ibang blessing na naman. Kaya huwag mong ipitin ang blessing mo para araw-araw may bagong grasya ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi dito, balikan natin ang verse 11. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sabi ng Bible, nakakatuwa ang Biblia. Sabi dito, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Kaya, kita nyo ha, ang pagbibigay, nagbibigay yan ng papuri sa Diyos eh. Tapos yung mga tinutulungan natin, natututo rin silang magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos. Bakit? Nalaman nilang taga El Shaddai ang nagbigay. O sinang pupurihin nila, di ba si El Shaddai? Hindi naman ikaw. Kaya nagdadala ito ng papuri kay Lord kapag tayo ay nagiging bukas palad. Pero pag ikaw ay nakilalang taga El Shaddai, may nangailangan, hindi mo tinulungan, pinagkaitan mo, ano sasabihin ng mga taong ito? Ganyan pala mga taga El Shaddai. Kaninong pangalan ang napintasan? Kay El Shaddai na naman, hindi naman tayo. Pero pag tayo bukas palad na tumutulong, sasabihin nila, wow, ganyan pala ang mga taga El Shaddai. So nabibigyan ng papuri ang pangalan ni El Shaddai, at kapag nabigyan ng papuri ang pangalan ni El Shaddai dahil sa iyo, dahil sa atin, maniwala ka, mas malaki ang gantimpala na iyong matatanggap buhat sa Kanya. Sabi ng talatang 12 ng 2 Corinthians chapter 9, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Kaya, ibig sabihin yung ginagawa natin, ito ay magdadala sa mga taong ito sa nag-uumapaw na pagpapasalamat nila kay El Shaddai. Kaya kita niyo po, bakit marami ang misa na nagpapasalamat kay Lord? Kasi nga, nararamdaman nila, nararanasan nila yung kagandahang loob eh. Amen ba? Pag may natulungan ka, katulad ng mga nakaraan, alam niyo ba, natutuwa ako kasi yung mga nag-platters natin ng mga nakaraan na mga, hindi pa talaga nag-El Shaddai. Nakikita ko sa Facebook, nasa El Shaddai, nasa province sila, pero dumadalo sa gawain ni El Shaddai. Kaya nakakatuwa eh. Yung isa noon na nag-platters, natagpuan lang sa sa plaza, umiiyak. Tapos, inalok ng isa nating manggagawa. Dinala sa flat. Pagdating doon,
Talagang hindi mo makita talaga na sa Panginoon kasi nga wala sa Panginoon eh. Pero hindi nagtagal, naging mapagmahal kay Lord. Kaya alam niyo po, nakakatuwa kasi pag masagana ka, bukas ang iyong palad, bukas ang iyong tahanan, magiging dahilan ito para mag-umapaw ang pagpapasalamat nila sa Diyos. Kaya tayo mga tinawag ng Panginoon sa gawain nito, alam niyo po, huwag nating pagsarhan ang mga taong nangangailangan. Kasabi mo sa iyong katabi, huwag mong pagsarhan ang mga taong nangangailangan. Kaya pag may lumalapit sa atin nangangailangan, huwag niyong tanggihan. Lalo pag first time lumapit sa iyo, huwag mong pag-isipan na parehas siya ng nangutang sa iyo na hindi ka binayaran. Kasi minsan pag nakaranas tayo ng inutangan na hindi tayo binayaran, tingin natin sa lahat ng tao ay ganun. Hindi dapat ganun ang ating tingin kasi halimbawa kapatid mo, first time lumapit sa iyo, huwag mong tanggihan. Kasi malay mo yung kapatid mong yan, isang araw biglang yumaman. Hindi ka rin yan makakalimutan. Amen po ba? Kasi hindi mo siya tinanggihan eh. Mayroon po akong kapatid na ganyan na nung nandito siya sa Pilipinas, lumapit siya sa akin at tanghiram siya ng malaking halaga. Tapos hindi ko siya tinanggihan, talagang binigyan ko siya. At alam niyo po, nung dumating ang time, lalo nung ako'y nag-aaral sa College of Divine Wisdom, alam niyo ba na siya nag-sponsor sa akin, bukod doon sa mga ibang mga sponsor ko, so siya ang isa sa nag-sponsor sa akin, kaya ako nakatapos sa College of Divine Wisdom. Magkano ang tuition ng College of Divine Wisdom? Napakalaki po pagka hindi ka scholar. Mabuti na nakaabil ako ng scholarship. 70%. Ang binabayaran ko, 30% lang. Kaya lang, sunog kilay ka naman talaga. Kasi meron kang i-maintain na grades na hindi dapat bumaba ang grades mo. Kapag bumaba ang grades mo, magbabayad ka ng buo. Kaya talagang aral talaga. So, na-maintain ko po yon, pero ang aking kapatid, hindi ako iniwan. Kaya sabi ko, nakakatuwa talaga na kapag dumating ang panahon na may lumapit sa iyo at nangailangan, huwag mong tanggihan. Kasi pagdating ng araw, yan din ang tutulong sa iyo. Amen po. Anong sabi ng Bible? Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya pag pinagpapala kayo ng Diyos, hindi ibig sabihin na pinayayaman ka lang. Kaya ka pinagpapala at pinayayaman kasi sabi ng Bible, para marami tayong, ang hina ng sagot. Ayan, ba't galit kayo? Amen ba? Yun naman talagang purpose noon eh. Para marami tayong matulungan. Amen ba? Kaya kayong mga nasa abroad, lapitin kayo eh. Lapitin kayo ng ano? Lapitin kayo ng mangungutang. Lapitin kayo ng nanghihiram. Pero nakakatuwa naman kapag may lumapit sa iyo manghihiram, mayroon kang ipinahihiram. Ang masakit kapag may lumapit sa iyo nanghihiram at wala kang mapahiram. Ibig sabihin, dalawa kayong mahirap. Amen ba? Pero nakakatuwa noon, yung bang lumapit sa iyo, na hindi mo na may alam, inaasahan, ikaw mismo magtataka ka, paano nalaman nito may pera ako? Hindi yung taong may alam na may pera ka, si Lord ang may alam na may pera ka. At ikaw ang itinuro ng Diyos sa Kanya, nalapitan ka. Kaya pag ikaw ang nilapitan, huwag kang tatanggi. Kasi ibig sabihin, daluyang ka ng biyaya ng Diyos. Amen ba? Pag tumanggi ka, naku, maniwala kayo. Baka lumis yung biyaya, lumipat sa iba, para pag kami nangailangan, sasabihin ni Lord, o yung isa ang lapitan mo. Nakukuha niyo ba ang logic? Nakukuha niyo po ba? Kaya, ang hirap tumanggi. Totoo lang, mahirap tumanggi. Ako, nung ako'y mapunta dito sa Hong Kong, ilan na yung lumapit sa akin. Hindi ako tumatanggi. Ang sagot ko lang, bahala si Lord. Kung umuwi na walang dala, sige.
Basta ang mahalaga, mapagbigyan ko itong mga tao nito. Kasi nung nasa Pilipinas ako, hindi naman sila lumalapit sa akin kasi alam nila, wala naman ako. Ngayon, akala nila mayroon. Pero nakakatuwa kasi, bakit sila lumalapit sa iyo? Kasi tiwala sila sa iyo. At hindi lang yun, hindi naman sila lalapit sa iyo kung hindi sila dinala ng Diyos sa iyo. Ang tanong, Brad, masama ba mong magpahiram? Sabi ng Biblia na darating ang araw, hindi na kayo ang manghihiram, kayo na ang magpapahiram. Sabi ng Bible yun Di ba dati naman, nanghihiram tayo, di ba? Kasi wala ka noon. Pero bakit ngayon hindi ka na nanghihiram at ikaw nang hinihiraman? Ibig sabihin, ngayon, pinagpapala ka na ni Yahweh El Shaddai. Kasabi mo sa katabi mo, huwag kang tatanggi kapag may lumalapit sa iyo. Yan. O hindi dito, huwag yung i-apply dito yan ha. Baka mamaya. Baka sabihin nyo, abang-abang ko ito. Kayo yun, kayo ang lalapitan, hindi kayong lalapit, ano kayo? Kaya nga tinuturo ang Word of God sa atin para lahat tayo dito pagpalain ng Panginoon. Malay mo, mamaya, mayroon isang kamag-anak na tumawag sa iyo. Nag-message sa'yo, tita. Tapos maalaala mo, naku, ito yung mensahe kanina. Gising pa ba kayo? O kaya dito, makikita natin na, alam niyo po, sabi ng Bible, sa verse 13 ng chapter 9 ng 2 Corinthians, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kita niyo, no? Sabi ng Bible, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. So, ibig sabihin, ang isang palatandaan pala na sinusunod mo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ay yung matapat na yung paging bukas palad, yung matapat na pagbibigay. Kasi pag maramot, ibig sabihin, hindi mo natututuhan ang salita ng Panginoon. Naniniwala ba kayo giving is a sign or mark of maturity? Ang pagbibigay, tanda yan ng isang tatakyan na ikaw ay nagmamatured. Kasi alam natin, pag bukas palad ka, lalo kang yayaman. Pag tikom ang palad, lalo kang maghihirap. Kaya tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, pag kakahain tayo sa labas, mag-share ka naman. Amen po ba? Gising ba kayo? Wag lang yung isa lang ang pinag-shoulder kasi mabigat yun Pag tulong-tulong, magaan yun Unless may magsabi, sagot ko lahat. Ayan. Pero pagka walang imikan, ang ibig sabihin nun, pakiramdaman yun. Nang ibig sabihin, magbukas ka rin ng palad. Magbukas ka rin ng wallet. Kasi hindi kaya. O kaya walang imikan yun Okay pa ba kayo? O kaya anong sabi ng Bible? Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa lahat o sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. O sino ngayon ang sumusunod sa mabuting balita ni Kristo? Taas ang kamay. O hindi na maramot yan. Kaya mula ngayon, bawal ang maramot. Sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, bawal ang maramot. Anong sagot ng katabi? I-apply natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya kung gusto natin tayo ay patuloy na pasaganahin ni Yahweh, maging bukas palad lagi. Amen po ba? Maging matulungin sa nangangailangan. Maging mapagbigay. At kapag tayo ay naging matulungin, naging mapagbigay,
walang kukulangin. Amen ba? Alam niyo po sa pamilya, bakit may mga pamilyang sumasagana talaga? Kasi andun ang pagbibigayan eh. Naroon ang pagtutulungan. Pero pag walang pagtutulungan, wala. Yung pamilya, hindi umuusad. Bakit? Kasi ito, magandang motivation ito minsan sa ibang pamilya, nakikita ko. Pinatapos yung isa. Nung makatapos ang isa, tumulong sa isa. Tapos, makatapos ulang isa, tinulungan na naman yung incoming. Tapos, nung makatapos, hanggang sa mating sa bunso, tinulungan nila. Kaya lahat sila nagtagumpay. Nung lahat sila magtagumpay, walang naghirap sa kanila. Tama ba? Mayroong mga magkakapatid, hindi nagtutulungan eh. Nung makatapos, bahala ka sa buhay mo. Kaya minsan, nung naghirap yung mga kapatid, sa kanya lapit ang lapit. O siya ngayon ang problema. Bakit? Sabi, lahat na lang sa akin, lahat sa akin. Kasi nga, hindi mo tinulungan yung iba. Kung nagtulungan, walang lalapit sa iyo. Kasi lahat kayo mayaman. Lahat kayo matagumpay. Lahat kayo asinsado. Tama ba? Kaya, yun ang pinakamagandang motivation sa isang pamilya. Nakikita ko lang ito sa ibang pamilya na talagang sabi ko, wow, nakakahanga sila. May bahay yung isa, may bahay din yung isa. Lahat sila may bahay. Nung pinabayaan yung iba, silang may bahay. Nung bumagyo, lahat sa kanya takbo. Kaya, bakit? Magigiba ang bahay nila eh. Bahay niya hindi magigiba eh. O ngayon, wala siyang privacy ngayon. O sino yun na perwisyo? O di ba? Sa'yo tumakbo lahat. Siyempre, sa'yo tumakbo lahat. Sagot mo, pagkain. Lahat sa'yo. Pati kuryente, sa'yo. Kaya, yun ang naging epekto ng mga taong hindi marunong tumulong. Hindi marunong magbigay. Pero pag ang tao ay mapagbigay, ikaw na mapagbigay, lalo kang pagpapalain ni El Shaddai, pati ang binibigyan mo, pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Kasi yung binibigyan mo, natututo silang magpasalamat sa Diyos. At kapag ang isang tao ay natutong magpasalamat sa Panginoon, doon nagsisimula ang pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi tayo, nung magsimulang dumaloy ang biyaya ng Diyos sa atin, di ba, nung time na tayo ay natutong magpasalamat. Pero nung tayo hindi marunong magpasalamat, wala. Parang lahat laging kulang. Pero nung matutuhan natin magpasalamat kay Lord, doon nagsimula ang pagdaloy ng blessing sa atin. Kaya wag nating kaliligtaan, daluyan tayo ng biyaya ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, daluyan lamang tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya, kung anuman ang pinapadaloy sa atin, iparating natin sa mga nangangailangan. Nang ibig sabihin, bawal ang maramot. Anong sagot ng katabi? Amen. O, nawa, may natutuhan tayo sa araw na ito, ha? May natutuhan ba kayo? Amen. O, ang lahat ng hindi maramot, tumayo na. At nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ng Diyos. O, hawakan na po ninyo ang inyong mga daldalahan. Yakapin po natin yan at tayo ay dudulog sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God. Feel the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Sa'yo lamang ako ay sasamba.
maraming salamat, Lord. Dalangin ko lagi, Ama, sa iyo sa araw na ito na ang aking makapatid na ito na laging nakikinig sa iyong mga aral, lagi mo silang samahan at pagpalain. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng kalakasan na nagagaling sa iyo. At tulungan mo kami, Ama, na patuloy naming matupad ang iyong mga aral. O Diyos, alam mo po kung ano ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. Alam niyo po kung ano ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Huwag niyo po silang bibiguin sa araw na ito. Hinihiling ko, Ama, na sila'y umalis sa lugar na ito na taglay ang katugunan sa lahat ng kanilang mga kahilingan. At naniniwala kami na kung sila man ay mayroong mga problema, sila, Panginoon, ay pinalaya mo na kanina pa. At kung sila man ay mayroong mga karamdaman, may sakit, naniniwala kami, Ama, na kanina pa pinagaling mo na ang bawat isa. At itinataas namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Abutin sila ng iyong mapagpalang kamay. Kung mayroon mang may sakit sa aming pamilya, Lord, padaluin mo sa kanila ngayon ang iyong kapangyarihan. At dalangin namin na sila ay pagalingin sa pangalan ni Kristo Jesus. At aking aangkinin, naniniwala kami na sila ngayon ay pinagpapala mo na ng kagalingan. Ingatan lagi sila at proteksyonan upang sila ay laging nasa ganap na kaligtasan. Ama, pagpalain mo rin po ang aking makapatid na ito sa kanilang pagtatrabaho sa bansang ito ng Hong Kong. Lagi mo silang ingatan at proteksyonan. Samahan mo lagi sila. Bigyan sila, Panginoon, ng magandang kalusugan. Pagpalain mo ang kanilang mga pinagkatrabahuan, ang kanilang mga amo, Panginoon, pagpalain mo po na maging blessing sila sa aking mga kapatid na ito. At maging biyaya din, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga amo. Lord, umaasa kami na anuman ang mga nararanasan nila sa bansang ito ay hindi mo sila pababayaan. Kaya sa iyong makamay ay aking silang ipinagkakatiwala. Banal na Diyos, pagpalain niyo po sa araw na ito ang lahat ng kanilang mga hawak. Basbasan mo ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito, ang mga sangkap na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat, Lord, at aming pinangahawakan, kaming lahat ngayon ay answered prayer na. At inaangkin namin na kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all.
Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Dasalin natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natityak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natityak mong di ka maaano. Ikaw'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo kat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kini mo na answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may dinadanas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong manalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ang Diyos ng iyong
Amen.